Magsitayo na po ang lahat. Ang sa'kin nagmamahal, tutupad sa'king aral, Ama ako'y mananaal. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo Mabuting balita ng Panginoon ayon kay Mateo. Papuri sa'yo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, "Pag-ingatan ninyo na huwag maging pakitang tao lamang ang paggawa ninyo ng mabuti. Kapag ganyan ang ginawa ninyo, wala kayong matatamong gantimpala buhat sa inyong amang nasa langit. Kaya nga, kapag naglilimos ka, huwag mo nang ipagkamaingay ito tulad ng ginagawa ng mga mapag-imbabaw doon sa sinagoga at sa mga lansangan. Ginagawa nila ito upang purihin sila ng mga tao. Sinasabi ko sa inyo, tinanggap na nila ang kanilang gantimpala. Ngunit kung naglilimos ka, huwag mo nang ipaalam ito kahit sa iyong pinakamatalik na kaibigan, upang malihim ang iyong paglilimos, at gagantihan ka ng iyong amang nakakakita ng kabutihang ginawa mo ng lihim. At kapag nananalangin kayo, huwag kayong tumulad sa mga pag-imbabaw. Mahilig silang manalangin ng patayo sa mga sinagoga at sa mga panulukang daan upang makita ng mga tao. Sinasabi ko sa inyo, tinanggap na nila ang kanilang gantimpala. Ngunit kapag mananalangin ka, pumasok ka sa iyong silid at isara mo ang pinto. Saka ka manalangin sa iyong amang hindi mo nakikita, at gagantihan ka ng iyong amang nakakakita ng kabutihang ginagawa mo ng lihim. Kapag nag-aayuno kayo, huwag kayong magmukhang malungkot tulad ng mga mapag-imbabaw. Hindi sila nag-aayos upang malaman ng mga tao na sila'y nag-aayuno. Sinasabi ko sa inyo, tinanggap na nila ang kanilang gantimpala. Kapag ikaw ay nag-aayuno, mag-ayos ka ng buhok at maghilamos upang wag mapansin ng mga tao na nag-aayuno ka. Ang iyong amang hindi mo nakikita, ang siya lamang makaalam nito. Siya na nakakita ng kabutihang ginagawa mo ng lihim, ang gaganti sa iyo." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Magsiupo muna po ang lahat. Muli mga kapatid, magandang tanghali po sa inyong lahat.
Parang inaantok na po tayo, no? Muli po, magandang tanghali po sa inyong lahat. Muli ating palakpakan at pasalamatan ang mahal na poong Nazareno. Mga kapatid, kung merong isang salita na gusto kong baunin po ninyo sa araw na ito, sa ika-4 na araw po ng Misa Nobenaryo sa kapistahan ni San Juan Bautista, ito yung salitang kabanalan. Kabanalan. Lahat po tayo ay tinatawag patungo sa kabanalan, sapagkat ang mahal na poong Nazareno ay ang tanda ng kabanalan. Si San Juan Bautista, nung siya ay dumating, ipinakita niya sa atin ang ating tawag nung tayo ay nabinyagan, ang tawag tungo sa kabanalan. Kaya sa araw na ito, magandang ating tandaan ang salitang kabanalan. Si Jesus ang kabanalan. Si Juan Bautista ang nagpapaalaala sa atin ng ating tawag na mamuhay ng may kabanalan. Tungo sa ating Panginoon para maipakita yung ating kabanalan. Minsan iniisip din natin ang kabanalan ay ang pagkakaroon ng maraming imahen sa ating mga tahanan o kaya sasakyan para maipakita yung ating kabanalan. Pero mga kapatid, kapag ating pong titignan ang ating ebanghelyo sa ngayon, pinapaalaala sa atin ni Jesus, ano ba yung ating pwedeng gawin para tayo ay mamuhay ng may kabanalan. Sigurado po ako na inyong palaging naririnig ang ating ebanghelyo sa ngayon kapag Miyerkules ng Abo. Tuwing Ash Wednesday po, ito po yung ating ebanghelyo. Pero magandang paalaala rin po yan sa atin. Hindi ngayon Miyerkules ng Abo, pero ating muling narinig ang ebanghelyong ito. Bakit? Sapagkat ang tawag ng kabanalan ay hindi lamang kapag panahon ng Kwaresma. Kung hindi ang tawag ng kabanalan ay tawag sa atin ng Panginoon araw-araw. Yung araw-araw tayo ay mamuhay ng may kabanalan. At 3 bagay po ang pinakita ng ating ebanghelyo paano natin maipapakita ang kabanalan. Andiyan ang pagkakawang gawa o pagbibigay ng limos, andiyan ang panalangin, at pangatlo, andiyan ang pag-aayuno, almsgiving, prayer, and fasting. Yang po 3 bagay na yan, alam yaan ng mga Hudyo nung panahon ni Jesus. At yan ang tanda ng kabanalan para sa kanila. Pero sa ating pong ebanghelyo at mga pagbasa ngayon, pinapaalaala ni Jesus na ang kabanalan ay hindi lamang ano yung ating ginagawa. Kung hindi ang mas mahalaga kapag pag-uusapan ang kabanalan ay paano natin ginagawa ang mga bagay na ito. Tandaan po natin yan. Ang kabanalan ay hindi lamang ano yung ating ginagawa. Kung hindi paano natin ginagawa ang mga bagay na ito. 3 bagay po ang ating laging tatandaan kapag tayo ay gumagawa ng mabuti sa ating kapwa. Kasi po yung pagbibigay ng limos ay mabuti. Yung ating pagdarasal ay mabuti. Yung ating pag-aayuno ay mabuti. Pero ang sabi ko nga, ang mas mahalaga, paano ginagawa ang mga mabubuting bagay na ito sa ating buhay. 3 bagay po yung ating laging tatandaan. Una, gawin ng may tuwa. Yan po yung unang paalaala sa atin. Gawin ang lahat ng kabutihan ng may tuwa. Yan po yung ating unang pagbasa. Ang sinasabi doon ni San Pablo sa mga taga-Korinto ay hindi lamang basta magbigay o kaya basta tumulong. Kung hindi magbigay, tumulong ng may tuwa, ng may galak sa ating mga puso. Kasi kapag walang tuwa, walang galak yung ating pagtulong at parang napipilitan lamang tayo sa ating mga ginagawang pagtulong sa ating kapwa, kahit gaanong kaganda ang bagay na yaan,
yaan ay nababaliwala. Bakit? Kasi tayo ay napipilitan lamang at mararamdaman yaan mismo ng ating kapwa na tumatanggap mismo ng ating tulong o ng paglilingkod. Kasi kapag walang galak yung ating mga puso, yung ating pagbibigay, maaaring sapilitan lamang. Kasi wala doon mismo yung pag-ibig. Pero maganda rin po yung huling bahagi ng ating unang pagbasa. Ano ang sinasabi doon ni San Juan, ni San Pablo sa mga taga-Korinto? Na ang sabi niya, ang Panginoon, tayo ay binibiyayaan ng Panginoon para tayo mismo ay makatulong sa ating kapwa. No, magandang paalaala po yan sa atin. Sigurado lahat po tayo ay nandito sa Quiapo Church kasi meron tayong hinihingi mula sa Panginoon. At ang Panginoon hindi naman madamot sa ating mga hinihingi sa Kanya. Minsan nga hindi natin hinihingi pero binibigay ng Panginoon. Pero anong sinasabi doon ni San Pablo? Binibigyan tayo ng Panginoon ng mga biyaya para tayo ay makatulong din sa ating kapwa. Sa ating pong panahon ngayon, ating laging naririnig yung katagan na you deserve it. No? Palaging ating naririnig yan, you deserve it. Pero mga kapatid, tandaan natin, wala sino man sa atin ang karapat-dapat tumanggap ng anumang bagay mula sa Panginoon. Kasi ang lahat ng ibinibigay ng Panginoon sa atin ng mga mabubuting bagay ay buhat sa Kanyang pag-ibig. At binibigay niya yan hindi ng sapilitan. Binibigay niya yan ng may tuwa, ng may galak sa Kanyang puso bilang tanda ng Kanyang pag-ibig sa atin. Yan po yung unang T. Gawin ang lahat ng may tuwa. Kasi kapag walang tuwa, yung ating pagbibigay, kapag walang tuwa, yung ating paglilingkod, kapag walang tuwa, yung ating pagtulong, ang lahat ng ating ginagawa ay nababaliwala. Yan po yung unang T. Gawin ang lahat ng mabuti ng may tuwa. Kasi ang Panginoon, binibigyan tayo ng lahat ng mabubuting bagay, hindi dahil tayo ay karapat-dapat, kung hindi para tayo ay makatulong din sa ating kapwa. At binibigay niya yun sa atin ng may tuwa, ng may galak sa kanyang puso bilang tanda ng kanyang pag-ibig. Unang T, tuwa. Pangalawa, tandaan po natin, gawin natin ang lahat ng mabubuting bagay ng tahimik. No? Yan po yung pangalawang T, ng tahimik. Yan po yung paulit-ulit na sinasabi sa ating ebanghelyo sa ngayon. Kapag ikaw ay maglilimos, kapag ikaw ay mananalangin, kapag ikaw ay mag-aayuno, gawin mo ang lahat ng bagay na ito ng tahimik. No, bakit? Kasi ang lahat ng ating ginagawa ay hindi para magpakitang tao lamang sa ating kapwa. Hindi para tayo ay magpasikat. Hindi para tayo ay maging bida. Hindi para tayo ay papurihan. Kaya nga, yan din ang sinasabi ni San Pablo sa ating unang pagbasa. Kapag tayo ay biniyayaan ng Panginoon, tayo ay tumutulong sa ating kapwa. At sa ating mga tinutulungan, ang kanilang nakikita ay hindi tayo, kung hindi ang Panginoon. Sa ating pong panahon ngayon, alam natin, andyan ang social media. Para bagang yung tukso sa atin, ipakita ang lahat, i-broadcast ang lahat. Pero mga kapatid, yan ang pangalawang paanyaya sa atin ng ating Panginoon. Gumawa ng mabuti ng tahimik. Ng tahimik. Kasi hindi natin ginagawa ang lahat ng bagay para lamang makita ng ating kapitbahay. Para tayo ay sumikat sa ibang tao. Para dumami yung ating mga followers. Hindi po yun. Ang lahat ng kabutihang ginagawa natin ay ginagawa natin ng tahimik para ang makita ng mga tao na ginagawa natin ng kabutihan ay walang iba kung hindi ang mahal na poong Nazareno, ang ating Panginoon. Pangalawang T, tandaan natin, gumawa ng mabuti ng tahimik. Hindi mo na kinakailangan pangalandakan pa sa iba. At huwag tayo masasaktan kapag hindi napansin yung ating ginagawang pagtulong sa ating kapwa. Kasi ang mahalaga, ang Panginoon mismo ang nakakakita
ng lahat ng mga bagay na yaan. Pero pangatlo, mga kapatid at panghuli, gumawa ng mabuti ng may tiwala. Ng may tiwala sa Diyos. Alam po nyo, maganda lagi yung ending na sinasabi nung ating ebanghelyo sa ngayon. Sapagkat ang sinasabi diyan, gagantihan ka ng iyong amang nakakakita ng kabutihang ginagawa mo ng lihim. 3 beses po binanggit yun sa ating ebanghelyo. Gagantihan ka ng iyong amang nakakakita ng kabutihang ginagawa mo ng lihim. Nakakakita ng kabutihang ginagawa mo ng lihim. Parang sinasabi po ng ating ebanghelyo, kapag tayo ay gumagawa ng mabuti sa ating kapwa, huwag mong asahan na gagantihan ka ng iba. Huwag mong asahan na maa-acknowledge ka ng iyong pamilya o ng iyong kapwa. Kasi sa isang banda, ang pinakamahalaga ay yung nakikita ng Panginoon, ano man yung ating ginagawa ng lihim. Kaya nga ito po yung pangatlong hamon sa atin, gumawa ng mabuti ng may tiwala sa Panginoon. Kasi kapag tayo ay mayroong tiwala sa Panginoon, alam natin hindi man tayo maparangalan, hindi man tayo makilala ng ating kapwa, ang Panginoon ang bahala sa atin. At kapag ang Panginoon ang nagbigay ng biyaya sa atin, ito ay hindi lamang material na pagpapala. Ito ay pagpapala na mayroong kapayapaan at kagalakan sa ating mga kalooban. Alam po niyo, may isa akong nabasang kwento dati. Ewan ko kung narinig niyo na po ito. Sa Roma, sa Sistine Chapel, ay mayroong painting mismo sa pinakakisame ng Sistine Chapel. Ito po ay ginawa ni Michelangelo. Pero ayon sa kwento, nung natapos na raw si Michelangelo sa kanyang painting, kanyang pinapasok yung kanyang kaibigan para tignan yung ganda ng painting na kanyang ginawa. Yung kaibigan niya manghang-mangha. Ang sabi niya kay Michelangelo, napansin ko yung detalye ng iyong painting ay napakaganda. Yung mukha, punong-puno ng detalye. Yung mga damit, punong-puno ng detalye. Yung kulay, punong-puno ng detalye. Ang sabi niya kay Michelangelo, bakit napaka-detalyado ng iyong painting, samantalang kisame lamang yaan? Samantalang hindi naman niya napapansin ng mga tao kapag sila ay tumitingala. Si Michelangelo nangiti daw. At ano ang sabi ni Michelangelo? Hindi man nakikita at napapansin ng mga tao ang detalye sa aking ginawa. Alam ko ang Panginoon, kita niya ang bawat detalye ng aking ipinenta. Alam ko na ang Panginoon, kita niya ang bawat detalye ng lahat ng aking pininta. Mga kapatid, ang Diyos, nakikita niya ang lahat. Ang Panginoon, wala tayong maililihim sa Kanya. Kaya nga sa araw na ito, ang hamon sa atin, tularan si San Juan Bautista. Sa San Juan Bautista, yung kanyang buhay ay naging tapat sa Panginoon. Yung kanyang buhay ay naging tahimik na saksi sa mabuting balita ni Jesus. Yung kanyang buhay ay puno ng tiwala, kaya kahit ang kanyang kamatayan ay kanyang niyakap para lamang maipakita yung kanyang tiwala sa Panginoon na kanyang pinaglilingkuran. Mga kapatid, araw-araw tayo ay inaanyayahan na mamuhay ng may kabanalan. Tandaan natin ang mahalaga ay hindi lamang anong kabanalan ang ating ginagawa. Ang mas mahalaga, paano natin ginagawa ang mga mabubuting bagay na iyon. 3 T ang ating laging tatandaan kapag tayo ay gumagawa ng mabuti sa ating kapwa. Una, gawin ng may tuwa. Sana hindi tayo napipilitan kapag tayo ay gumagawa ng mabuti araw-araw. Pangalawa, gawin ng tahimik. Hindi mo na kinakailangan pangalandakan pa sa buong mundo ang kabutihan na iyong ginagawa. Pero pangatlo at panghuli na pinakamahalaga, gawin ng may tiwala.
Kasi ang pinakamahalaga, lahat ng ating ginagawa, napapansin, nakikita ng Panginoon na siyang magbibigay ng gantimpala sa atin. Amen.